tinitingnan na ng PNP CIDG ang anggulo ng homicide at paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkalunod ng dalawang student athletes mula sa Ateneo. Ayon kay CIDG Chief Alexander Morico II, applicable ang anti-hazing law of 2018 sa lahat ng organisasyon, hindi lang sa mga fraternity. Depende naman ito sa kalalabasan ng interview nila sa mga player. Pina-issuehan din ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa PNP CIDG ng sabina ang mga opisyal mula sa Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Sabi ni Remulla, tanging si Emmanuel Fernandez at isang abogado lang kasi ang humarap sa kanila ngayong araw. Hindi raw sumipot kanina sina head coach Tab Baldwin at team manager na si Epo Kimbo. Sa press ko naman kanina ng mga opisyal ng Ateneo, kinumpirma ni Ateneo President Father Roberto Yap na magkakaroon ng independent fact-finding body para mag-imbestiga sa nasabing insidente. Tinanggap na rin ng universidad ang resignation ni Baldwin at Kimbo. Kimpo. Oo. More Yes. details, no? Oo, hingi tayo ng mga detalye po mula kay Arles de los Santos. Arles, saan ka exactly ngayon? Ay, nandiyan sa baba. Okay, eto. Sorry mga kapatid, hindi ko kita si Arles sa gilid ko. Go ahead, Arles. Magandang gabi, Jovi, Chiki at Mase. Kanina nga ay nagkaroon 1 week after yung insidente ng pagkasawi ng dalawang student athlete na sina Baterbonia at Adili ay nag-press conference na nga ang Ateneo de Manila University patungkol sa nangyaring insidente dito, kung saan humarap mismo si Father Robert Bobby Yap, University President ng ADMU, kung saan hiniling niya ang katotohanan, pananagutan at kapatawaran. Matapos nga masawi itong dalawang student athlete nila, aminado siya na hindi lamang daw basta buhay ang nawala, kundi pati ang pangarap ni Baterbonia at Divine Adili. At ayon sa kanya, naririnig nila at nakikita ang sakit at pasakit na nararanasan ngayon ng kanilang mga pamilya, kanila Baterbonia at Adili. Kaya nagbibigay sila ng tuloy-tuloy na koordinasyon at tulong para sa mga ito, hindi lamang sa hanggang oras na mailibing ang labi nitong dalawang student athlete, kundi maging sa kanilang muling pagbangon. At yun nga, pumasok na yung iba't ibang mga katanungan, pero naging limitado naman ang sagot dito ni Father Robert Yap dahil tuloy-tuloy ang investigasyon ng iba't ibang mga law enforcement agencies, maging ang pagbuo nga nung nabanggit ni Mase na fact-finding body na mag-iimbestiga rito. Mase. Arles, hindi ko na panood yung press con na yan, pero alam ko merong mga netizens na nagtatanong, talaga bang wala silang balak na si Bakin itong si head coach Tab Baldwin, talagang hinintay nilang mag-resign? Ewan ko lang kung napag-usapan dyan. Kanina, Chiki, sinubukan natin kung ano ba yung naging rason din dito, at yung resignation umabot ng 1 linggo, ayon sa Ateneo de Manila University, simulan muna natin doon, Chiki, kung bakit hindi sila agad-agad nagsalita, ayon sa kanila nais daw nilang masigurado na yung mga impormasyon na kanilang ilalabas ay pawang katotohanan lamang, at kabukod dyan, yung mga personalidad kasi na involved dito sa pagkamatay nito ni Baterbonia at ni Adili ay nasa ilalim na rin ng investigasyon. Kaya mas inuna raw nila na instead na maglabas ng mga impormasyon sa publiko ay mag-reach out na directly doon sa mga apektadong pamilya nito. Kagaya na lamang ng paglipad ng katawan ni Baterbonia mula dito sa Maynila papuntang Ateneo, Davao, at then Agusan, and then later on naman itong si Adili, yung kanyang pamilya mula Nigeria ay pupunta rito sa Pilipinas, and mula rito sa Pilipinas ililipad naman yung katawan patungo ng Nigeria. And then patungkol naman doon, Chiki, sa tanong kung bakit ngayon lang, actually ang tugon dyan ni Father Robert Yap, ay nagpapasalamat naman sila sa serbisyo ni Baldwin, pero kinakailangan na daw ng mga necessary changes matapos nga yung insidente, pero sa mas malalim pang mga eksplanasyon at tugon sa pagbibitiw ni Baldwin, mas mainam daw na si Baldwin na lang mismo ang sumagot ng mga ito. Okay. Before mag-follow up si Mase at saka si Chiki, mabuti pakinggan natin yung ilan sa highlights nung press con na inatendan nitong si Arles sa may Ateneo kanina. Pakinggan po natin. To the men's basketball program, especially our student athletes, the players, coaching and supporting staff. We also know that you are grieving
and in pain, compounded by the relentless misinformation, harsh discourse, and even dangerous threats directed at you. We will continue to support you through this difficult time and will always be committed to your safety and well-being, especially as you also recover from this tragedy. Parang medyo Withdrawals emotional. oil, sana naintindihan nyo, si Divine nakaburol pa dito. Our players, isang linggo pa lang galing sa trauma. In fact, they're in deep grief. So, parang doesn't make sense to let them play. Yung sa UAAP, wala pang desisyon, wala pang pinag-aaralan namin yon. Pero wala pa talagang desisyon o kung anong gagawin. At yung sa UAP naman, nagsabi yung board, may statement ang UAP, di ba? So susunod kami doon kung ano man. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. As we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them. Arles, I understand ongoing pa yung investigation, but I wonder kung may nabanggit sila, kung usual ba dun sa mga atleta ng Ateneo na dinadala sa ganung lugar for training, yung mga atleta, hindi ba kasi, I don't know, I'm not an athlete, pero kapag ganyang mga training, hindi ba dapat nasa controlled environment ka kasi? Actually, yan, So- narinig ko kasi sa isang, si Mark Zambrano. Oh. Sabi niya, sa buong buhay niya, hindi pa niya daw narinig na dun daw sa open waters Hindi o sa ba? dagat. Usually, ginagawa naman daw talaga yon pero sa swimming pool. Oo, dapat controlled environment kasi siya, hindi ba? I don't know, baka may nabanggit tungkol dyan, Arles. Well, Mase, ayon sa kay Father Robert Yap, no, hindi lang actually bago. Hindi bago itong pagpunta doon sa Aurora, no, na para nga sa kanilang team building at training, no. Actually, he called it, quote, no, tradition na nga ng men's basketball team ng Ateneo de Manila University. And for 5 years, ginagawa na nila to, naantala lamang noong nagkaroon ng pandemya. And then ito nga, nakabalik sila for the upcoming season. No? Pero kung ano man daw yung mga possible nga no na yung may reports man na may mga previous issues na safety risks, ipapaubayan na raw nila ito no doon sa independent fact finding body na kanilang ibinuo no. Inaasahan ni Father Robert na within 2 weeks ay lalabas yung resulta nito kung ano man no, and kung may mga kailangan daw ayusin at harapin ng Ateneo ay haharapin naman daw nila ito. And then patungkol pa doon sa sinasabi nga no na training sa tubig, naririnig na natin talaga ito sa mga atleta na meron talagang ganitong water training na tinatawag. No? Pero tama yung sinasabi mo na dapat sa controlled environment. Narinig natin na may ilang mga UAAP schools din na ganito rin yung ginagawa, pero hindi doon sa may matataas at malalakas na mga alon kagaya sa Aurora, which nakita naman natin yung pinangyarihan nito na beach talagang kabi-kabila yung mga paalala sa publiko na mayroong rip currents doon no, na ibig sabihin kapag lumayo ka masyado, pwedeng hilahin ka ng dagat or biglang lumalim yung tinatayuan mong lupa, and unfortunately ayun nga, nalunod ang 2 estudyante mula sa Ateneo de Manila University. Panghuli na lamang, Arles, baka lang, kasi hindi naka-livestream kanina yan si Arles at saka si Ian yata yung nag-cover niya baka lang natanong, kasi yung reaction ng mga netizen kanina sa wakas nagsalita na yung eskwelahan. So natanong ba kung bakit it took them like a week before nagkaroon ng ganyang pagpapahayag? Well, at least according to the Ateneo de Manila University, Jovino, inuna talaga nila na mag-reach out doon sa affected family at families. Kanila sa nanay ni Rene and doon sa magulang or at kamag-anak din ito no, ni Divine Adilino. Bago nga raw sumabay or magbigay sila ng statement sa publiko, inuna na talaga nila yon no. And ayon kay Father Robert, sa unang gabi pa lamang daw no ng pangyayari ng pagkalunod nitong dalawa,
actually doon na agad sila nakipag-reach out dahil nga yun daw talaga yung nararapat at dapat gawin, no. At kabukod diyan syempre mas mahalaga nga raw na susundin yung investigasyon, no? Especially na may mga individual nga na sangkot dito and kasama din sa mga iniimbestigahan ngayon. So nais lang nila na maging truthful talaga yung anumang mga investigation. So Jovi, syempre may mga magtatanong bakit ngayon lang, no? Tama, valid din naman talaga yung tanong na yan, no? And ayon pa doon sa magulang ni Rene, if you remember it correctly, ayon sa kanya kulang daw yung naging reach out ng Ateneo yung mga information, no? Pero at least for the part ng Ateneo, agad-agad silang nakipag-reach out sa mga ito at handang magbigay ng tulong hanggang sa makabawi nga or makabangon nga after this tragedy. Okay. Sige. Thank you, Arles.